Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Ang ating pong masa-sponsor sa gabing ito ay sina Baby Domingo and Junior and Beth Garcia and family. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Ana Rose Sarno ng MBG, Mary Bless Berbosidad ng Lecom, at Flor de la Cruz na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Gayon din ang 102 anniversary of Legion of Mary Worldwide. Isama rin natin ang panalangin ng pasasalamat ni na Elinda Kaskasan and family, Wilma Domingo, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takiuchi, Bong and Helen Adon and family, Heather Nair Rose Publico, Vanji Villanueva and family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Elena Agos and family, Nikki Rabaya, Filarca family, Veronica De Vera, Helen Rosita Luzendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Walden Ang, Cortel family, Adelia Naval at Maria Teresita Mondes. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Edward Namit, Asmin Sebeldialim, Maribeth Doroin, Amalia Henyoso, Efren Alcuber, Desiree Aranas, Larilyn Pontiñeles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Roseni Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lacap, Zarina Harley D, Zenaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairwoman Villeta de Sena, Lolita Lagman, Carmelita Lakirna Lakedan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samyo, Roda Egporeda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Estelita Ruth and Elio Santos, Eva Samyo, Lolita Ranchero, Maria Ordoña, Edna Plasio, Maria Clara Torrefiel, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jeneline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonasile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalateo Jr., JVP, Luz Manalo, Josefa Abaygar, Julius Hodito, Gio Campus, Aileen Aranas, Grace Ablañez, Josefero, Rosalina Mopas, Alejandro Herrera, Ray Marmon, Wilfredo Despi, Winifredo Flores, Irenea Bodard, Ferdinand Rubio, Maria Ziacibel Centino, Teddy Baguio, Lay Eranista, Nemia Siladan, Erasmo Belo, Hil Endigna Kalina, Raul Rodriguez Menchi Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Empeño, Ray Marmon, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardy Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Kaskasan, Emma Hao, at Zenny Lago. Natatanging kahilingan ni Nalu Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Hernando Quaterno, Arcilia family, Lydia Kaskasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Juliet Yupanco, Cristina Martinez, Nina and Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki Encha Martinez, Aherico Pexon, Vanji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and family, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Roger Faustino, Toti and Edna De Ramos, Alvin MacGregor Albano, Emerson Manahan, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Grace and Hershey Berbosidad, Pero family, Maria Elena Estanislao, Maria Gallardo,
Ibanez and Sebastian family. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon de Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angeleno de Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Birna Mendaño, Jose, Noli and April Rose Colinares, Luisa Bersaba, Cirilio, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Raimundo, and Paulina Aragosa, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Eric Pasita, Leonora Edilberto, Leonardo Godofredo Sr., Monsignor Josefino Ramirez, Reynaldo, Basilia and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo Maranan Sr., Ogie and Jason Gamboa, Carl Mangundayaw, Nelia Camba, Rodolfo Peralta Sr., Reynaldo and Rogelio, Ignacio Jr., Tessie, Ruby, Aurora, Renato, Paterno, Princess Maria, Loreto, Corazon, Lucena, Erwin, Bernardo, Francisca, Rosita, Herminio, Norma, Romel, Franz, Andresito, Elizabeth, Engraciano Sr., Benedicta, Fermin, Eliza, Asuncion, Jose Sr., Rodolfo, Emia, Fidelia, Adorado, Juanita, Trisha, Bonifacio, Adoracion, Hansel, Edita and Roberto Cortel, Gilbert, Alex, Maneleo, Maribel, Mercy, Amanda at Joshua. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagsalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong saw ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna sandali. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Jeffrey Hamyas, Parish Administrator, Mary Comforter of the Afflicted Parish, Maricaban, Pasay. Magsitayo po lahat. Ayang lumawit ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri. Bayan mawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan mawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawit ng papuri. Bayan mawi ng papuri. Panginoon ating manliligtas sa kagipitan, siyang tanging lakas, pagkat sumpa niya'y laging ingatan, minamahal niyang bayan. Bayan mawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawit ng papuri. Bayan mawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong ipinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Tayo pong lahat. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat ng daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po lahat.
kayo sa akin at kayo'y aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Hallelujah. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagdiriwang ng misang ito at ito rin po ang tinatawag na paghahanda natin sa pamamagitan ng isang trido na mga misa patungo sa kapistahan ni San Nicolas. At bago ko po bigyan ng pagninilay ang ating mga pagbasa, higit lalo ang Ebanghelyo, alam ko po magtataka po kayo kung sino po ako. Siguro nagtatanong, sino po yung paring yan? Ano po?
Pwede niyo pong ilagay sa mic. Ako po si Father Jeff Hamias at ako po ay kasalukuyan na parish administrator o tagapangasiwa ng isang parokya. Ang pangalan po ay Mary Comforter of the Afflicted Parish sa Maricaban, Pasay City. So, naisip niyo na po kung saan po ako nanggaling, no? At gaano po kalayo ito, no? Malapit po ako sa NAIA 3 sa airport. Pero hindi po ako sa airport. Yung kasulok-sulukan ng airport. Doon po ang parokya ko. Ang tawag po doon, Pusod ng Pasay. Hindi po puso ha, Pusod ng Pasay. Kasi kasulok-sulukan po siya sa Pasay. Kung mayroon pong Nuestra Señora del Soledad dito sa Maynila, meron po sa Maricaban, sa Pasay. Kasulok-sulukan din. No? Doon po ako naka-assign bilang administrator o tagapangasiwa. Ibig sabihin, naghihintay pa po kami kung sino yung itatalaga na kura paroko sa parokyang yon. So sana po ay magkakaroon na po, hopefully, na magkakaroon na ng kura paroko at para makapagpatuloy na po ang pag-usad ng mga iba't iba ring programa ng aming parokya. At ako rin po ay nalulugod na makapagdiwang ng misa po dito po sa inyong parokya sa paanyaya po ng inyong kura paroko, si Father Douglas. Ang ating ebanghelyo, mga kapatid, ay siguro hindi po lingid sa kaalaman ng marami sapagkat ito po ay isang salaysay ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang apostol. Sa iba't ibang bahagi po ng ebanghelyo, may iba't ibang salaysay ng pagkakatawag ni Jesus. At yung mga unang 4 na apostol, sina San Pedro, San Andres, San Juan at Santiago, sila po ay may natatanging pagkatawag ng Panginoon. Napakaigsi lamang po sa ibang bahagi ng ebanghelyo yung kanilang pagtawag. Pero kay San Lucas ay may detalye ng pagkakatawag sa unang 4 na apostol ni Jesus. At sila po yung mga mangingisda. At isang bagay po ang matututunan natin sa pagtawag ni Jesus. Sapagkat anong kailangan na pag-uugali or attitude na kailangan taglay ang isang tao kapag siya'y tinawag ng Diyos. Katulad po naming mga pari. Sa natatanging paraan, tinawag kami ng Panginoon na sumunod sa Kanya at maging lingkod ng simbahan. Ano po ang kailangan na susi para ang isang tao ay tunay na sumunod kay Jesus? Ang isang bagay po, mga kapatid, na masasabi ko po at nais kong ibahagi sa inyo na kailangan ng isang tao para ang isang tao ay makasunod kay Jesus ay kailangan niyang matutunan na makipagsapalaran sa tawag ng Diyos. Yung tinatawag ng risk. Magri-risk ka. Sa Tagalog po, hindi ko pa alam kung paano itagalog. Kanina ko pa iniisip yon. Kagabi pa. Ano ba sa Tagalog ng risk? Yung magri-risk. Yung parang, kumbaga, sa sugal, di ba? Makikipagsapalaran. Pwede rin, pero parang hindi pa rin katumbas eh. Pwedeng ipagsasapalaran mo, di ba? Sa sugal, ayoko naman magawing ehemplo ito o example, yung sugal, no? Kasi sa bawat sugal, nagri-risk ka. Ipinagsasapalaran mo kung ano yung kinita mo, ipinagsasapalaran mo kung anong mayroong ka, kung mananalo ka o matatalo ka, pero mas dehado ka kapag ka ikaw ay natalo. Pero maganda naman ang pakiramdam mo kapag ikaw ay nanalo. At gayon din sa pagtawag sa Panginoon, kailangan ng isang hakbang na ikaw ay makipagsapalaran. I-risk mo ang lahat sa Panginoon. Sapagkat
Once na ikaw ay pumasok sa buhay ng tawag ng Panginoon, wala kang alam kung anong magaganap. Walang kang alam kung anong mangyayari. Sa Ebanghelyo, si San Pedro at ang mga kasosyo niya sa pangingisda, tinawag ni Jesus. Pero bago yon ang pagtawag ni Jesus na sumunod sa kanya, ay gumawa muna ng eksena si Jesus upang mas maakit sila sa tawag ng Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng pangingisda. Si Jesus naghamon sa mga apostol, ihulog nyo ang inyong lambat. Ihulog nyo ang inyong lambat. At ano ang sagot ni Simon Pedro? Pumalaot na magdamag po kaming nagpagod, guro. Wala kaming huli. Madalas po ang mga mangingisda nanguhuli ng mga isda sa anong oras? Di ba po sa hating gabi o kalagitnaan ng gabi, magdamag po kaming nagpuyat. Magdamag po kaming naghintay. Pero wala kaming huli. Walang huli ang mga mangingisda. Pero ang sabi ni Jesus, makipagsugal kayo sa akin. Ihulog nyo ang lambat. Ihulog mo. At sina Simon Pedro at ang kanyang mga kasamahan, ganyan nga ang kanilang ginawa. Nakipagsapalaran sila sa hamon ni Jesus. Walang katiyakan kung may mauhuli sila, sapagkat magdamag nga silang nagpuyat, nagpagod, pero walang nahuli. At ito yung kanilang naranasan sa unang tawag ng Panginoon. Nakahuli sila nang hindi nila inaakala at sobra-sobra pa sa iniisip nilang huli ng mga isda. Sila'y nag-risk. Ano nga po ulit sa Tagalog, sabi nyo? Ipinagsapalaran nila. Pagod na sila, pero nakipagsapalaran kay Kristo. Ipinagsapalaran nila dahil hinamon sila ni Jesus. Tayo mga kapatid, sa bawat Kristiyano na tinatawag ng Panginoon, ay kailangang matutunan ang bagay na itong ipagsapalaran ang lahat kay Kristo. Gayon din ang lahat ng mga banal. Sa kanilang pagsunod sa tawag ni Jesus, kailangan silang makipagsapalaran. Pati kinabukasan nila at pati maaaring plano nila sa buhay, ipagsasapalaran nila alang-alang sa tawag ng Diyos, sa tawag ni Jesus. Una na riyan ang mahal na Birheng Maria. Si Maria, sa kanyang kamusmusan, sa kanyang pagkabata, dalagita, siguro may mga ibang mga plano sa buhay, pero dumating ang tawag ng Diyos sa kanya at nakipagsapalaran siya sa tawag na ito. Kailangan niyang matutunang makipagsapalaran kahit na yung kanyang kinabukasan, yung kanyang future, hindi niya nalalaman. Walang kaalaman si Maria sa lahat ng bagay na yan. Si San Nicolas at iba pang mga santo at santa, noong sila'y tinawag ng Diyos, they need to risk. Sa bawat tawag ng Diyos, kailangang matutunan natin makipagsapalaran. Alam niyo po, ang panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, napakasigurista ng tao. Lahat ay dapat sana sigurado. Hanggat maaari lahat ay nakaplansya na, lahat ay planado na, lahat ay maayos na. Pero kapag papasok ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan, ay napakahirap po. Napakahirap. Siguro sa mga pamilyado rito na may mga asawa, siguro nalalaman niyo po kung ano yung
pinapaliwanag ko po tungkol sa mga bagay na ito na pumasok po kayo sa buhay na wala kayong alam kung anong mangyayari. Hindi nyo po alam kung anong magaganap. Basta papasok lang kayo, mag-aasawa lang, magtataguyod ng pamilya, pero yung mga hakbang ng mga bawat araw sa inyong paglalakbay bilang buhay may asawa, hindi nyo na alam kung anong magaganap. You need to risk. Kailangan kang makipagsapalaran. Kailangan kang makipagsugal sa buhay sa pamamagitan ng tawag ng Diyos. Lahat po kasi ngayon gusto sigurado. Diba? Gusto natin lahat sigurado. Lahat ng mga bilihin sana sigurado. Ang kamatis sana sigurado. Ang presyo lagi sana sigurado, makabibili ako. Lahat ng bagay dapat may kasiguraduhan. Pero pinapaalala sa atin mga kapatid ang isang bagay na kailangan nating matutunan sa tawag ng Diyos. Pag tayo'y tinawag ng Diyos na pumasok sa kanyang buhay, walang kasiguraduhan. Pero kailangan lang tayong manalig sa Kanya. At makikita po natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sina Pedro, Andres, Santiago at Juan nakipagsapalaran. Sa kauli-hulihan ng Ebanghelyo, sabi, iniwan nila ang lahat. Iniwan nila ang lahat. Sina Santiago at Juan, hindi lang trabaho ang iniwan nila, pati tatay nila, iniwan nila para lang sumunod kay Jesus. Saan sila dadalhin? Hindi nila alam. Pero nananalig sila na ang tawag ni Jesus sa kanila may kahinatnan. Alam nila na ang tawag ni Jesus, ang hamon ni Jesus, kahit sa kawalang kasiguraduhan, may kahahantungan patungo sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng ating banal na misa, sana huwag tayong matakot na kapag humaharap tayo sa mga pagkakataon ng kawalang kasiguraduhan ng ating buhay, huwag tayong matakot. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Hindi natin kailangan matakot sa kawalang kasiguraduhan ng buhay. Ano man ang nangyayari sa ating buhay sa araw-araw, sa pagharap natin sa iba't ibang hamon ng buhay, hindi tayo kailangan matakot. We need to risk. Pakipagsapalaran tayo alang-alang kay Kristo. Manalig sa pakikipagsapalaran na ito sa ngalan ni Jesus. Tumayo po tayong lahat. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hali kayo, sumunod kayo sa akin, tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mangingisda at lahat na nagtatrabaho sa karagatan naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, tayo manalangin para sa ating mga personal na kahilingan at gayon din sa mga nagsialay sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipudin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawa magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala at ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero
galing ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maging sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin ko sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig ayaong iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong inibig. Sapat ng marinig ayaong iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong inibig.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mula po sa sambayanan ng Nuestra Señora de la Soledad Parish, kasama ang ating kura paroko, taos puso po nagpapasalamat sa ating butihing paring panauhin na si Reverend Father Jeffrey Hamias, Parish Administrator ng Mary Comforter of the Afflicted Parish Maricaban, Pasay City. Maraming salamat po sa ating sponsor sa unang araw ng Triduum na sina Baby Domingo, Junior and Beth Garcia and family, sa MGC, Holy Rosary Chapel, San Ezekiel Chapel, at Caritas Mamshis PSSDM, at sa lahat na nag-alay ng sobre sa gabing ito. Maraming salamat po. O banal na paring San Nicolas na Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamalasakit at pagmamahal, ikaw ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, ikaw ay sinugo ng Diyos upang sa mga mahihirap at nagugutom, ihatid mo ang tulong ng Panginoong Jesus. Mga may sakit at napabayaan, iyong inaalagaan. Mga sanggol na di pa isinisilang, iyong binabantayan. Maging nalulunod at nasusunugan, iyong sinasaklolohan. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, huwag mo kaming pabayaan. Kay Jesus at kay Maria, kami ay alalayan. Sa oras ng kamatayan, kami ay tulungan tulad ng iyong pagmamalasakit sa mga
mga kaluluwa ng mga abang pumanaw, mga may sakit at napabayan, iyong inaalagaan, mga sanggol na di pa isinisilang, iyong binabantayan, maging nalulunod at nasusunugan, iyong sinasaklolohan. O banal na pari sa Nicolas de Tolentino, kadakilan mo'y umalingaw-ngaw. Kaya ang aming distrito sa'yo pinagkatiwala, upang ngayon at kailan paman kami iyong pangalagaan. O San Nicolas, o San Nicolas. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayo taglay sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalinga habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahayag kanyang pagkalinga at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.